Sa gitna ng init ng araw, pawis dugo at matinding pananampalataya sa Diyos ang kanilang puhunan. Iba't ibang klaseng hirap ang pinagdadaanan ng bawat isa, pero sa sitwasyon ng mag-asawang ito ay napakalaki ng pagkakaiba sa buhay na mayroon sila. Makikita sa mga mata ng mga batang ito ang pagkasabik sa pagdating ng kanilang magulang na naghahanap buhay. Ito ang mga anak ng dalawang mag-asawang may kakaibang kondisyon na nakatira sa barangay Pagbalikan, Calbayog City, probinsya ng Samar. Sa pagdating nga ng mag-asawang ito ay sinalubong na may tuwa ang kanilang mga anak. Si Ate Melanie Gasque, 31 taong gulang, isang masipag na ilaw ng tahanan dahil siya ang naguhugas, naglalaba, nagsasaing, mabait, may takot sa Diyos at mapagmahal na magulang. Kahit na may mali at hindi pantay ang kanyang dalawang mata, ay hindi ito naging hadlang sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Nasaratan siya, sige malakunukam, adlaw-adlaw na lakunukam din sa amon. Bisa mapasay, surong ko man lang kami sa karsada. Bisa makuri, pero amin natin din, tinitiaw lang kami. Bisa mapaso, tapos napaway kami, bisa sinakalalit na kapaso ba. Ada kami na mahuwa sa RRG, sa ato ba sa 5 star. Tapos kung maada, kung halimbawa man, kung ginugutom kami, nakaw kami tinapay, sukad sana. Matan pagkatagtad, nalakat liwat. Matan amin kita, sagad na tugtog na ito 200, depende la, 300, sukad sana. Ito na, kaya siyempre ang Ginoo, nagkakita man sa ubos. Danay, wala kami sana, pero pamaha kung nagkakalakat kami. Kung maada man bahaw, di papaalunod ko sa akong kabataan, kaya siyempre eskwela. Nalakat kami sa akong padis, magitukar kami sa dikir, maada man nahatag sa amin tinapay, mala na amin di kakaon. Si Ate Melanie ang naging inspirasyon at naging sandalan ng kanyang asawa na si Tatay Joseph, 56 taong gulang na may kakaibang kondisyon. Pamilya, ang buhat nila na ako sa dinga akong padis, siya naglarang nga magpupudupod siya sa pangabuhi para nga mabuhi kami sa kada adlaw. Kay labi na po, may nadawat kami ng mga anak na eskwela. Isang lit nito na plano nalanamo ng mag-asawa, kay kung mag-iilog ko man ada sa pangabuhi, ay la, kung magpupudupod ka sa akon para kitla't mabuhi, nga manaling kamot. Dito sa Samar, ang ganitong klasing balat o kondisyon ay pinaniniwalaang banwaanon sa Waray at anak araw naman sa Tagalog. Naman lat iba, nga dir na tuod, ang ngaran sa amon, hindi ko banwanon. Kaya naman ko banwanon, kanakaw asin. 3 anyos pala, kanaharap. Tapos, mukod din amon na lugod kapanit, unod na ko din. Patadak mangod to mga sulod. According to Philippine methodology and folk belief, ang banwaanon o engkanto ay pinaniniwala ang mga nabubuhay na hindi katulad ng tao. Iba ang kanilang anyo o espiritong nilalang. Madalas silang makikita bilang mga mapang-akit na nilalang. Sila ay nakatira sa kagubatan at mayroon daw silang Caucasian feature. Ang Caucasian ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang maputing tao. Unbound is a general term sa mga entities nga diri kinikita. Tuod sira nga ang mga banuanon, ang mga diwata na-star sa nga puno. Ito nga puno, ang nunok. Ang kareksyon sa nunok, dako ito nga puno ora. Ang karga siguro ito mga napulo nga pwede ko maturo. Base naman sa aming pananaliksik, ayon sa American Academy of Ophthalmology, ang albinism ay isang minanang kondisyon na humahantong sa isang tao na may napakagaang balat, buhok at mata. Nangyayari ito dahil mayroon silang kakaunting melanin kaysa sa karaniwang katawan. Ang melanin ay nagbibigay ng kulay sa balat, buhok at mata. Karamihan sa mga may albinism ay kasing luksog ng normal na tao.
Makikita natin ang kakaibang balat na parang kulay rosas sa buong katawan at malamais na buhok ni Tatay Joseph. Ayon kay tatay, 3 gulang pa lang daw siya nang mawalan siya ng paningin at dala-dala na niya ito hanggang siya ay nagtanda na. Sila ay nakatira sa simpleng bahay na may simpleng pamumuhay. Napakaswerte ng mag-asawang ito dahil may anak silang lumaking normal mula sa mata, balat at paa. Sa wakas ay hindi nila mararanasan ang mga kutsang naranasan ng kanilang mga magulang dahil ang mga bata ay may kumpleto at maayos ang kondisyon. Pagpatak ng alas 8 o minsan alas 10 ng umaga, sinisimulan na ng mag-asawa ang paglalakbay sa napakatirik na daan at bandang alas 4 ng hapon na sila umuuwi. Para masimulan ang kanilang paghahanap buhay, kinakailangan nila munang makapunta sa kanilang destinasyon at sa pamamagitan nga ng pag-alalay ni Ate Melanie na siyang nagiging mata ni Tatay Joseph na nasa likuran. Pareho ang galaw, postura at direksyon ng kanilang mga paa. Sa gitna ng napakainit na daan ay patuloy ang kayod, walang pag-aalinlangan ni wala kang maririnig na susuko na dahil lalaban at lalaban sila sa paghahanap buhay upang makalikom ng sapat na pera. Sa pagtugtog ng gitara sa bawat tindahang madaanan nila ay siyang naging hanap buhay ng dalawang mag-asawa. Sa kabila ng limitadong kakayahan ni Joseph, dahil nga ay hindi siya makakita, hindi ito naging hadlang sa kanyang paghahanap buhay. Dahil nga sa ito lang ang kanilang naisip na solusyon upang makaipon. Simulan sila Tatay Joseph at Ate Melanie bandang alas 10 ng umaga at matatapos daw sila bandang alas 4 ng hapon. Kung sa ganitong oras, alas 12 ng hapon, ay masayang nagsasaluhan ang ibang pamilya sa kanilang hapagkainan, si Tatay Joseph at Ate Melanie ay patuloy pa rin kumakayod para makalikom ng pera sa pamamagitan ng pagtugtog ng gitara para makabili ng kanilang pagkain mamayang gabi. So, Ate Melanie, sa matalan nga iyo kantaan, pera may dako ang ingatan. Dosa, tadat cheese. Mandurot ako, cheese. Isla. Cheese. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, kanilang kondisyon at limitadong paggalaw, sila Ate Melanie at Tatay Joseph ay patuloy na lumalaban ng patas sa hirap ng buhay sa pamamagitan lang ng pagtugtog ng gitara. Sa pagtahak sa mainit, maingay at mahabang daan, sa wakas ay matatawid na nila ang gutom sa kanilang mga kalamnan.